Alam nyo ba na isa sa mga pinaka-critical na desisyon sa kasaysayan na impluensyahan pala ng isang babaeng halos wala nang nakakaalala na yon? Ang kwento niya para siyang isang misteryo at kapag nalaman natin to, baka magbago yung tingin natin sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kapangyarihan. Tara, simulan na natin. Okay, para mas magets natin yung bigat nitong sinaunang kwento, magsimula muna tayo sa isang sitwasyon na siguro medyo familiar sa atin. Isipin mo to ha, naglilinis ka, tapos may nakita kang isang luma at maalikabok na sulat. At habang binabasa mo, grabe parang bumibilis yung tibok ng puso mo. Kasi bawat salita parang sinasampal ka ng katotohanan tungkol sa mga pagkakamali mo. Para kang biglang tumingin sa salamin at lahat ng ayaw mong makita, andun. Ngayon, may kailangan kang pagdesisyonan. Anong gagawin mo? Itatago mo ba ulit? O haharapin mo? Kasi, yang tanong na yan talaga yung puso ng kwento natin ngayon. Tungkol to sa kung paano ba tayo tumutugon sa mga katotohanang madalas ayaw nating marinig. Okay, yung feeling na yon, yung bigat ng pagpili, dalhin natin yan pabalik sa nakaraan, doon sa isang malaking krisis sa Jerusalem sa ilalim ng pamumuno ni Haring Hosheas. Grabe yung stakes dito ha. Isang buong bansa yung naligaw ng landas. Tapos bigla, may nahanap na isang lumang aklat sa templo. At nung binasa to sa hari, hindi niya kinaya. Pinunit niya yung damit niya. Hindi yun pag-overya ha. Yun yung reaksyon ng isang taong biglang naintindihan na, teka, may malaki tayong problema. At dito, sa gitna ng matinding krisis na to, may ginawang kakaiba yung hari. Hindi siya tumakbo sa mga sikat na propeta o sa mga pinakamalalakas na boses sa kaharian. Sa halip, naghanap siya ng gabay sa isang taong hindi mo talaga aakalain. Tingnan niyo to, dito nagiging sobrang interesting. Kasi yung mga inaasahan mong lalapitan niya, yung mga sikat, yung may clout, yung may malaking platform, hindi sila yung pinili. Ang hinanap niya ay iba. Hindi followers, hindi kasikatan, hindi political power. Ang hinanap niya ay katotohanan. At dito na natin makikilala si Hulda. Sino siya? Well, hindi siya sikat. Hindi siya maimpluwensya sa politika, isa lang siyang babaeng propeta. At yung kapangyarihan niya? Wala sa dami ng nakakakilala sa kanya, kundi sa lalim ng katapatan niya. So ano ba talaga yung sinabi ni Hulda na sobrang importante? Yung mensahe niya may dalawang bahagi. Isang matinding babala at isang di mo inaasahang pag-asa. Okay, Part 1, yung matinding sampal ng katotohanan. Diretsahan, sinasabi niya, dahil sa ginawa ng bansa, may parating na paghatol. Walang sugarcoating, walang paligoy-ligoy, ito yung katotohanan. Pero, ito yung twist, may kasunod. Isang personal na mensahe ng habag para mismo sa hari. Bakit? Dahil nagsisi siya, dahil sa pagpapakumbaba niya. Dito natin nakikita na yung personal na reaksyon pala sa katotohanan, yon yung nagbabago ng lahat. Sige, paano natin ngayon ikokonektong sinaunang kwento sa buhay natin, sa mundo natin ngayon na sobrang ingay at puro distraction? Ano yung aral para sa atin? Tatlo yung powerful na aral na makukuha natin dito. Una, hindi mo matatakasan yung consequences. Kahit paiwasan mo yung katotohanan, pinapadelay mo lang. Pangalawa, yung personal mong sagot, yung pagpapakumbaba mo, yung aksyon mo, yun yung mahalaga. At pangatlo, yung tunay na impact, hindi kailangan ng malaking platform o ng maraming followers. Kasi 'di ba, nabubuhay tayo sa isang mundo na mas gusto yung komportable, hindi yung tagtatama. Pero pinapakita ng kwento ni Hulda na kahit na parang sira na ang lahat, yung reaksyon mo sa katotohanan, yun pa rin yung magdidikta kung anong susunod na mangyayari. May bigat pa rin yung mga desisyon natin. So, dito na papasok yung pinakamisteryosong parte. Pagkatapos niyang sabihin yung mensaheng nagpabago sa isang buong bansa, ano na ang nangyari kay Hulda? Ang sagot, para siyang bula na naglaho. Kasing bilis ng pagpasok niya sa kwento, ganon din kabilis siyang nawala. At sa totoo lang, yun yung lalong nagpapalakas sa kwento niya. Kasi hindi niya kailangan ng credit. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging tapat at sabihin yung totoo. At dito ko kayo iiwan sa tanong na to. Ilang kayang katotohanan yung binabawala natin sa araw-araw dahil lang hindi natin gusto o hindi natin kilala yung nagsasabi? Isipin natin yung mga boses sa paligid natin na baka hindi natin pinapakinggan
Dahil baka yung pinakamahalagang mensahe, hindi pala yung pinakamalakas. Ito yung mensaheng humihingi ng sagot mula mismo sa'yo.